For the
Lord, sa paghimaya, kapasidugo, kapataas sa ngalan mo, Ginoong Jesus. Lord, naliwala sa mong pagkamakasasa, imong gipunit, imong giugasan, imong gibangko, imong gipahiluna aron magpangalagad kami. Murag salamat kaayo ng Diyos. Walay living words, spring words, nga mga katauhan mo, Lord, kung wala ka mo sa mga kinabuhi mo, Lord, pinahabis sa mga anak sa Panginoon Jesus. Ang dama kini mo oras, O Lord, sa papadayon na mo, ni mong simba, O God, and even this moment sa pagtuon na mo sa pulong, ang pumi nga, Lord, makikistorya ka in a personal way. Magapaniglo ka, Lord, sa pinasahid na pamahagi mo, Lord. Maghatag ng katinawan sa mga kalibog na mitangat na nikanamunan. Ang buko na personal yung ka na magapamuhan na niyong Diyos pinagi sa ibalang Espiritu. Even ako kay malagad akong ditugyan ni Sally, nga akong pinabuhin na natin mo, Lord. Weak as I am, Lord, sinner as I am, O God, use me for your glory, O God. Dalahin ka, manimik ang pagsugod, O Lord. Lord, hanggang di matapos, O Lord, mo niya kong pag-ampo alang sa kamiyaan mo, God, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. For the last Sunday, dili na itong last Sunday, or natawag yung last Sunday, atong natunan ang last part sa chapter 3, which is verse 26 to verse 29. And kung nakainumdo mo, natunan na to, chapter 3, verse 26 to 29, ang identity sa usa ka magtotoo diha ni Kristo. Kung tinud-anay ka nga magtotoo ni Ginoong Hesus, ingon ngadto, kung ituon na ka ni Ginoong Hesus, sige ngon, anak na ka sa Dios. Again? And by the way, dili tanan anak sa Ginoo, tanan binuhat sa Ginoo, pero dili tanan anak sa Ginoo. Kaya Bible nagtudlo po na naapoy anak ang Yawa. And gi-describe sa po sa Ginoo kadtong mga anak sa Yawa, kadtong mga bakakon. John chapter 8 verse 44. Ang anak sa Yawa kadtong mga nanginabuhi sa 1 John chapter 3 verse 7 to 10. And again, kung mao na imong kinabuhi, probably anak ka sa Yawa. Pero kung dili na mao imong kinabuhi, sure ka, na nagsalig ka, o niya nag-agpas ka sa katarong, probably anak ka sa Ginoo. Amen? So again, mao na itong natunan, yan, hindi lang ka anak sa Ginoo, kaliwat na ka spiritually ni Abraham. Si Abraham mo'y atong amahan sa pagto, kay siya man ang unang mituo sa Dios, o niya, gihimo siya matarong. Karon dituo ta sa Dios, gihimo ta matarong sa Dios, pinaagi siya anak na si Ginoong Jesucristo. Nakuha na to, mo nang si Abraham mo atong amahan spiritually. And not just kaliwat ta ni Abraham spiritually, gingon po ngadto, we are heirs of God. Mga manununod na ta sa Dios, mga manununod ta sa iyang saad. Iyang saad niya, glorious yung saad. Dili niya ni kalibutan ako niyang saad sa walang katapusan. Naa siya mga maayo, walay katapusan na butang niya ni andam, pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Amen? Nagsaad ang Diyos sa kaluwasan, mo ni atong maangkol sa katapusan na hindi nabuhiwa. Again, anak ka sa Diyos, kaliwat ka ni Abraham, you are heirs of God. Manununod ka ni Ginoong Jesucristo. Manununod ka ni Ginoong Jesucristo. Muna, nining ka po nun, upadayon ka sa itong pagtuon, kabahin, sumpay na ni Paul, and na siya argument ani, pagsunod na sa chapter 4. And this afternoon, ako ni Yuluhan, I'm trying mahimot yung Bisaya, hopefully makasabot ka mo, mo niyang title sa itong pagtuon this afternoon, usa ka ulipon o usa ka manununod sa Diyos? Ang punto niya, ulipon pa ba ka or manununod na ka sa Diyos? Amen? Ulipon pa ba ka or manununod
ka ba sa Dios? This time akong giangyo matalusan nato atong ablihan to atong mga Bible nga mamarog atong basahon ni nga bahin sa pong sa Ginoo. Galacia kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 11. Muli magaro ra. Sige alam din ko ta. Ingon din ako magasulti nga sa ang manununod usa ka kabata siya walay kalainan sa usa ka ulipon. Bisan tuod siya ang tag-iya sa tibuok katigayunan. Hinuon siya na ilalom sa mga mabalantay o sa mga piniyalan hangtod sa panahon nga gitagal sa iyang amahan. Busa kita usab sa diyang mga bata makita, kita na ulipon ngadto sa mga binatang pagtulunan sa kalibutan. Apan sa diyang ang gustong panahon niabot, ang Dios nagpadala siya anak, gipakatawo sa kababae, gipakatawo ilalom sa balaod, iya kining gibuhat aron sa paglukat ni adtong ilalom sa balaod. Aron na kita makadawat sa pagkasinakop ingon nga mga anak. Tungod kay kamo mga anak, ang Dios nagpadala sa Espiritu siyang anak sa atong mga kasing-kasing. Ang Espiritu nga nagtawag Aba, Amahan. Tungod nini nga hinungdan kamo dili na ulipon apan usa na kaanak. Kung kamo usa na kaanak, unya kamo manununod na usab pinaagi sa Dios. Bisan kaniadto sa diyang kamo wala masayod sa Dios, kamo mga naulipon ngadtong usa nga ana pinaagi sa kinaiyahan nga dili kay mga Dios. Apan karon nga kamo nasayod na sa Dios o hinon, karon nga kamo nailan na sa Dios, nganong mibalik ang kamo pag-usab sa huyang o walay kapuslanan ng mga nag-unang pagtulunan. Buot ba kamong tanan na maulipon pag-usab? Kamo mabinantayon nga nagtuman sa mga pinasahing mga adlaw, sa mga bagong bulan, mga panahon o katuigan. Ako nahadlok alang kaninyo. Ako nahadlok katingali ako namuhat ya kaninyo sa walay kapuslanan. Magapanalangin ang Ginoo siya po, magapanglingkod ka. So medyo loud ang Bisaya, but again, doon na siya ng translation sa faithful na translation. And kana ang yun ang magkabit aron makaikot ka ba kung sa giging sa pong sa Ginoo. Kaya nga ito, Cebuano popular version na lahi ang mag-translate niya. Nalahi ang mag-translate. So, before tayo jump din sa chapter 4, verse 1 to 11, which is mo yung first section, na tayo gamay nga review sa chapter 1 to chapter 3. And ako na i-review para makaibaw taon sa itong itukan for the past nga pagtuon na to. So here's the review. In chapter 1, gitukan na to ngani ang pagdepensa ni Pablo sa iyang otoridad o sa Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Gidipinsaan ni Pablo iyang authority nga, again, authentic siya nga alagad sa Dios. Dili siya may nag-appoint siya pabalik nga mahimo siyang apostoles, kundi ang Dios gid mismo pinaagi ni Ginoong Kristo. Amen? Kung nato mabasa na to, and gipadayag niya ni ang iyang pagdepensa sa Ebanghelyo. Na iyang point nga ni, ang inyong Ebanghelyo ngayong gituuhan, di na mo sayop ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo nga akong giwalin mo ni insakto. Amen? Kung nakahinumdum mo gani ang Ebanghelyo ni Paul, maogay nag-usap niya gikan sa kaniyang kinabuhi nga karon giwali na niya. Amen. Mo nang ingon si Paul, ang akong Ebanghelyo nga akong giwali dili ni gikan ako gikan gyud ni sa Ginoo, gikan ni Ginoo sa Kristo. Mao ni ang tinuod nga Ebanghelyo. Again, ang Ebanghelyo ni Ginoo sa Kristo, mao ni iyang pagkatao, pagpalagsam sa krus, kamatayon sa katulungan nabanaw siya hangtod nga mikayab siya ngadto sa tuo sa trono sa Dios. Mo nang kinatibuk-an nga mensahe sa Ebanghelyo. Mo nang kung makabasa ka Ebanghelyo ni Mateo, Ebanghelyo ni Marcos, Ebanghelyo ni Lucas o Juan,
naghisgot ng mga libruha bahin sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo mo nagitawag sa ebanghelyo or sa lain na term kanang word ebanghelyo maayong balita. Amen? Good news. Ang pagkatao, kamatayon, pagkabanaw, pagkayam ni Ginoong Jesucristo mo nay good news alang nato nga mga makasasa. Di mo na ang mensahe sa kaluwasan alam nato ang mga makasasa. Ay mo na ito makita sa chapter 1. Chapter 2, gitun-an nato kani ang pagbarog ni Pablo sa Ebanghelyo ni Kristo. Again, ang gamay nga background kani is ingon tong mga nagtudlog sa iyong nga ebanghelyo nga kiki man ang ebanghelyo ni Paul mo nang nahitabo gilin si Paul nga moadto sa Jerusalem. Yadto sa Jerusalem, nakikita siya sa tulo ka mga pillars or mo'y gadala dito sa simbahan nito. Si Santiago, si Pedro, si Juan. Kaya iyang i-present iyang gospel na to, iyang i-present ang iyang mensahe sa Ebanghelyo. And kung nakainundo mo, giaprubahan ni Juan, ni Pedro, Santiago, nga ang Ebanghelyo, magiwali ni Pablo, ngadto sa mga hintil, tinuod. Dili lahi sa ebanghelyo sa mga apostoles or nilang Juan, Pedro, Santiago kundi mao ra gyud nga ebanghelyo. And mao ni nga ebanghelyo nga atong gituuhan. Gawas kung kailangan ebanghelyo nga gituuhan. Mo nang gibarog si Paul and authentic ang iyang ebanghelyo, gibarugan niya nga kining ebanghelyo wala niya makatunig sa pinsa kundi ang Dios mo'y nag-reveal niya. And chapter 3, gitun-an nato, again, medyo technical kung pagtuon na itong pagtuon sa chapter 3. Gibuhat na ko ang tanan akong mabuhat ubang sa kaloy, grasya sa Ginoo nga mas madali na to ang pagsabot sa chapter 3. Kay grabe ka technical ang mga pagtudlo ngadto. Gitun-an nato ani ang pagpasabot ni Pablo nga ang gikinahanglan sa ebanghelyo ni Kristo, ang gikinahanglan alang sa kaluwasan, walay-lain pagtuo lamang diya kay Kristo. Amen? Ang balaod, nagpadayag lamang siya sa atong pagkamakasasa. Ang balaod, instrumento lamang sa Dios nga sa makakita ka sa atong pagkamakasasa, diya sa balaod, mag-lead ni nato sa manluluwa sa atong sa nga mao si Ginoong Jesucristo. Amen? Muna ang balaod is never meant for our salvation. Ang balaod is just a means, instrumento, aron malid ka alang sa itong kaluwasan. Amen? Kung nakainumdum mo nga ang balaod, nag-reveal lang ni, mura ni siya x-ray machine nga nagpakita nga makasasaan ka. Ikaw nga naglingkod niya, ako nga nagbarog din mga makasasata. Kung wala, kung ani si Ginoong Jesucristo, I tell you, may perdo ka. Amen? Why hope ang tao gawas ni Ginoong Jesus. Ang only hope sa tao, si Ginoong Jesucristo lamang. So, this afternoon, kung i-capsulize ko yung medyo ipahagtag tayo sa atong announcement, capsulize na ko kayo para maumantag sa iyo. This afternoon, atong tunan ng chapter 4 and atong pagtuon nga ni na ay mga dugang pagpasabot si Pablo nga gi-address niya nga ni nga kinahanglan masabtan nato nga mga believers sa atong panahon dinhi sa chapter 4. So, this afternoon, atong intubago na itong pagtuon, ani nga pangutana. Kung makita ninyo gamay yun. Sa inyong tanaw, mga ulipon pa ba kita o mga manununod na sa Diyos? Masap na ba? Mga ulipon pa ba kita o mga manununod na sa Diyos? Are we still slaves or heirs of God? Of course, mga manununod na ta kay Kristo. Sa ganito, misalit na Ginoong Jesucristo. Niya ang unang punto nga gitudlo ni Pablo which is verses 1 to 7.
Dili na kita ulipon, kundi mga manununod na sa Diyos. Ano mo makasabot ani? Sa diyang dito, misalig ka ni Ginoong Jesucristo, ikaw nga naglingkod diya sa dito ka ni Ginoong Jesucristo, ako nga dito ni Ginoong Jesucristo, mga iridiro, mga iridira na ta. Not in a dini ani kalibutan na kundi ngadtos langit. Kasabot mo iridiro, iridira. Mga manununod. Ilawag ko ng bayo. Mga manununod. Amen? Mga iridiro, mga iridira ta. Diya sa Ginoo. So ito basahan verse 1 to verse 7. Ginoo nga ni, ako magasulti, according to Paul, nga samtang ang manununod, usa pa kabata, siya walay kalainan sa usa ka ulipon. Bisan tod siya ang tag-iya sa tibuok katigayonan hinoon, siya nailalong sa mga magbalantay o sa mga piniyalan hangtod sa panahon nga gitagal sa iyang amahan. Busang kita usab sa diyang mga batang makita, kita na ulipon ngadto sa mga binatang pagtulon-an sa kalibutan. Apan sa diyang ang mustong panahon ni Apo, ang Diyos nagpadala siyang anak, kipakatao sa kababay, kipakatao lalong sa balaod, iya kining gibuhat aron sa paglukat ni adtong nailalong sa balaod, aron makita makadawat sa pagkasinakop ingon nga mga anak. Tungod kay kamo mga anak, ang Diyos nagpadala sa Espiritu sa iyang anak, sa atong mga kasing-kasing ang Espiritu nga nagtawag, Aba, Amahan. Tungod nini nga hinungdan kamo dili na ulipon, apan usa na ka anak. Kung kamo usa na ka anak, unya kamo manununod na usab pinaagi sa Diyos. Anak na manununod diya sa Diyos. So nga ipakita ni Pablo ang kamatuoran, kabay nining pagka manununod na sa Diyos. And then, i-explain niya nga ni nga sa wala pa ka mahimong manununod sa Diyos niya. Iyan gipanag-ingna ng atong mga kinabuhi before nga samag usa ka bata. Usa ka bata. Nga dili pa andam sa katigayunan until such a time nga gitagana samahan nga madawat na nato ang maong katigayunan. Nagamit ng illustration si Paul din nga gipanag-ingnan natong mga kinabuhi murag bata ka. Na dili pa pwede mo dawat sa katigayunan. And verse 2 na ay gitagal ang amahan na pwede na nato madawat ang katigayunan. Again, ang katigayunan din ako lang ikaroon kasi mukobra yung musil katigayunan spiritual ang katigayunan din na naa sa Diyos amahan pinaagi ni Ginoong Kristo. Amen? And ultimately, ang katigayunan din ang saan sa Diyos sa kaluwasan. Piha ni Ginoong Kristo. So, let's jump nani verse 1 to verse 3. Nani makita na to, nagisugdan ni Pablo ang iyang pagpasabot nga ni pinaging paggamit o example. Ingon nga usa ka bata, and gipasabot niya nga ni nga samtang bata pa daw ang usa ka manununod. Unang ingon ni, ako magasulti nga samtang ang manununod usa pa ka bata, siya walay kalainan sa usa ka ulipon. Bisan tod siyang tag-iya sa tibuok katigayunan. Wala daw kalainan ang manununod sa usa ka ulipon. Kay lagi dili pa man pwede mo dawat ang usa ka bata o katigayunan. Dili pa pwede. Again, kini nga illustration gikuha ni Paul sa ilang context po sa ilang panahon. And later na ako ni pasabot na to. And gingon niya din ang punto ni Pablo nga is gigamit niya ang illustration verse 1 to verse 2 aron makasabot ang iyang audience sa panahon nga makasabot ang iyong audience nga sa panahon nga wala pa sila sa Ginoo, mura sila bata. Nakuha na to, o karon nga naa na sila sa Ginoo, nadawat na nila ang
katigayunan. Nako, nato, mao na ang point ni Paul nila. Ang gigamit niya nga ilustrasyon kaya ang common silang panahon, bisan gani sa itong panahon is that kung bata pa, dili pa pwede mo dawat sa iyang katigayunan. Ang common silang panahon is sa mga Hudyo, sa mga Greeks, even sa mga Romans, ang common nila is kung ang ginikanan na ay katigayunan, is that ang kamabuang anak mo dito mo dawat sa katigayunan. Pero kung bata pa, dili pa pwede. Sa itong panahon, kung naay kay katigayunan, paabot mo ka, mamatay mong ginikanan. Kung madawat ng katigayunan. Sa ilang panahon, naay specific age. Kanos ka pwede nila kuwaon ng ilang katigayunan. And ang specific age na i-require nila is panahon nga mo mature na. Nako na to, pwede na dawaton o buhaon nila ang ilang katigayunan. Mo na ang context sila. Mo na igamit ni Paul ini. Common ni silang panahon. Ang anak na ay katigayunan niya, ang bata, dili pa pwede makuha siyang katigayunan. Again, this is just illustration ni Paul aron makuha na to yung point ni Wanang ngani verse 3 tanawa. Verse 1, verse 2 is just an illustration, example. O nangyayos si Paul din mo na ngani, yun niya, busa kita usap. Okay? Batay mo? Sa diyang mga bata, pakita-kita na ulipon nganto sa mga binatang pagtulunan sa kalibutan. Yan, klaro ni Pablo ngani nga nag-ingon siya nga ingon ani punta kani adto. Ingon ani punta kani adto. Nga sa bata kata na ulipon kita sa mga binatang pagtulunan sa kalibutan. Nako na to. Mo ang point ni Paul din. Bata pa, dili pa pwede mo dawat sa katigayunan. Mo naging sa verse 2, sa verse 1, mura siya ulipon. And verse 2, nailalom siya sa mga pagbalantay o mga pinilalan na hangtod sa panahon na gitagal sa manay appointed time, kanos ka mo dawat sa katigayunan. Mo naging ni Paul in verse 3, mura tagbata kanya to. And naulipon ta, gidumalahan ta, niining tanawa, binatang pagtulunan sa kalibutan. Ako lang nagkaroon din, ining word din nga, binatang pagtulunan sa kalibutan, sa English translation, it means elemental things. Not word, not word elemental, or, sa lain na term, elementary. Amen? Diyan nakuha ka ng elemental things. Mga butang na pangbata. Ang point ni Paul din mga pagtulunan sa ilang pas. Ambot pasabot ni ining binatang pagtulunan sa kalibutan or elemental things na nagulipon nilang Pablo sa ingingon ni. Ambot pasabot ni kay ang kani nga pagtulunan na ilang giguptan. O ang mga yalo nga pagtulunan na ilang nakatunan before. Usama pagtulunan nilang Pablo before. Unsay pagtulunan ng Pablo? Unsay pagtulunan niya giyuktan? Judaism. Pariseo siya. And again, si Paul, naulipon siya, ani nga pagtulunan. Naggrabe siya, kaselos, nga mapatay siya o Kristohan. And yan po si Paul nga, inana ko before. Sama ko din, inana ko na ulipon ko. Sa kanhi na akong pagtulunan, sa kanhi na akong ituuhan. Mura kong bata. Dili pa anda mo dawat sa katigayunan. Amen? So, verse 4 to verse 7. Ingon nga ni, apan sa diyang ang hustong panahon ni Apot. Again, verse 2, dili pa pwede, verse 1, verse 2, dili pa pwede ang bata mo dawat sa katigayunan kay bata pa. Verse 2 na hustong panahon nagiandang ang amahan. Verse 4, apan sa dihang ang hustong panahon ni Apot.
Ang Dios nagpadala siyang anak, ipakataw sa kababay, ipakataw ilalong sa balawd, iyang gibuhat aron sa paglukat niadtong nailalong sa balawd, aron makita makadawat sa pagkasinabog ng imong mga anak, tungod kita mga anak, ang Dios nagpadala sa Espiritu siyang anak sa atong mga kasing-kasing. Ang Espiritu nga nagtawag Aba, Amahan, tungod dinhi nga hinungdan kamo dili na ulipon apan usa na anak. Kung kamo usa na anak, niya kamo manunod sa pinagisa Dios. In other words, before, ang point ni Pablo, before, kaulipon tani nga pagtulungan, until such a time nga kitagana sa man, nga maangko nato ang kini nga kakigiyunan. And who is that? The Lord Jesus Christ. Mianhi ang Diyos, ipadani ang anak, ipakataw sa kababay, ipakataw lang sa balaw. And mga gina-sequence sa kinabuhi ni Jesus Christ. In its appointed time, ang Diyos nagpadala sa iyang anak. Right? Imagine, John chapter 3, verse 16, kung mga verse, tungod sa bugma sa Diyos, ipadani ang bugtong anak. Amen? Ang tanang mutuod, dili malaglag, nalos, dili may meron, dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Philippians chapter 2. Jesus Christ, nataw, sama nato. Mapabsano nga nanginaboy, bisan sa Diyos, wala siya mapabiling tupong sa Diyos. Nagpaubos, hangtod Diyos kamatayon. Yung sa ting, naputol ang kinabuhi sa Ginoo para nimo napok. Nakuha na to. Padala siyang anak, gipakataw sa kababay. Again, si Jesus Christ, dili siya produkto sa kababay lalaki. Produkto si Jesus Christ sa lalang sa malamang Espiritu. Virgin birth. Amen? Virgin birth, according to Isaiah chapter 9. Ipanganak si Jesus Christ sa kababay. Batay, gipakataw ilaw sa balawd. Again, nilugsod si Ginoong Jesucristo ni kalibutan na at the age of law. Mo nang si Ginoong Jesucristo sa nataw siya ni kalibutan na sa nagtubo siya, nang inabuhi siya, ilaw Diyos balawd. And guess what? Si Ginoong Jesucristo nang inabuhi ilaw sa balawd, wala din siya makasa bisan gamay. Nakuha na to. He perfectly obeyed the law na required sa Old Testament. Iyan ang na-obey mo lang niya. Jesus Christ is the perfect sacrifice alang sa atong mga sa. Manang giingon in verse 5, iyan kining gibuhat. Iyan kining gibuhat sa Dios. Aron paglukat natong nailalom sa balawd, aron kita makadawat sa pagkasinakop imo nga mga anak sa Dios. Si Ginoong Jesucristo gipadala sa Dios, gianak sa babay, nang inabuhi ilaw sa balawd, aron lukaton ta. Kita nga na ilaw sa balawd. There's the thing, in Romans, I think chapter 3, tanang tao kaning kalibutan na we are under the law of God. And that means, kung under ka sa law sa Ginoo, naatay kaapuhan sa atong sa katubangan sa Ginoo. Nakuha na to? Ilaw mo tas balawd. And here's the thing, ganaan ako masabtan. At tanang mga makasasay, ilaw sa balawd, ang gibuhat sa Dios, gilukat ka sa Dios, gikan sa pagkailaw na sa balawd. Gilukat ka siyang anak na nanginabuhi, ilaw sa balawd, nanginabuhi perfectly sa balawd. Giluwas na niya, gilukat na niya. Again, balik ko, napailaw man tas balawd. Tungod yung mga makasasaka. Ang gibuhat sa Ginoo, ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo, namatay siya. Kaya ginabuhi mo lukat nato gikan sa balawd. Siya mo'y naglukat nato aron niya ingon din paglukat niya itong nailalong sa balawd aron makita makadawat sa pagkasinako ingon nga mga anak sa Diyos. Kanang term nga pagkasinako ingon nga anak sa Diyos, sa English translation, it means adoption as sons. Gi-adapt ta ingon nga mga anak. Gi-adapt ta ingon nga mga anak. Ay niya ang kanang nga phrase, adoption as sons, it means, ingon din
official sonship. Anak ni Diyos Ginoo. You're official na anak sa Ginoo. It means belonging to the Lord as a genuine member of the family of God. God's child, son, and bride. Anong bride? Tungod kay ipanag-ingnan ko tag pangasaon nun ni Ginoong Jesucristo. Siya ang groom, kita ang bride. And this is a spiritual adoption. Sonship. And again, legally made son. Ihimo kita legally nga anak sa Diyos. Ang nagtrabaho na itong pag-anak, ang Diyos yun. Pinaagi ni Ginoong Jesucristo na matay si Ginoong Jesucristo sa krus aron lukatunta. Gikan sa itong pagkamakasasa. And yan, i-adapt ka. You're adopted. You're adopted. And try to imagine that. Makasasa ka, ipinuhunod ka, and guess what? Gi-adapt ka sa Ginoo. Napa na to? Gi-adapt ka sa Ginoo. And by the way, ang pag-adapt na to, dili din mga kanang ganahan ng yung pag-adapt ng Ginoo. Dili, walay niya na to nga nakapaaghat niya nga i-adapon ka niya. Napa na to, kaya naman, angay na to, ipinuhunod. Apat tungkol sa grupang kaluoy sa Diyos. Kaya nangyayat. Ephesians chapter 1 verse 26. Mag-go through na ito. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Ano yung panalangin na ito sa iharian sa Diyos. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we will be holy and blameless before Him in love. Ay, He predestined us, what? To adoption as sons through Jesus Christ to Himself. Wala pa buhatang kalimutan, gipili na ta, wala pa buhatang kalimutan, ginplano na sa Diyos, pinaagi ni Ginoong Jesucristo, adapon ka. Grabe sa Ginoo sa. Ginplano sa Ginoo nga adapon ka. Ang mga tanda ko, ngayon ba ka adapon sa Ginoo? Ngayon, Pastor, butang lang po. Ginoo lang. Amen? Yun ang po sa Ginoo, walay tao matarong, walay nakita sa Diyos ang tanan mga makasasa. Amen? Ang angay na to, naglagon sa interno, but here's the thing, iplano na sa Diyos ang iyong pagkanda. Nato, nga nagtuog nagsalig, diha kaniya. Diha kaniya. Manang balik sis. Balik. Balik ulit. Mananggingon din verse 6. Tungod kay kamo mga anak ang Dios. Here's the thing. Nagpadala sa Espiritu siyang anak sa atong mga kasing-kasing. What is that? Holy Spirit, ipada ang balang Espiritu ngani sa itong mga kasing-kasing. Sa atong kasing-kasing, ang Espiritu nga nagtawag wa Abba, Father. Ang word Abba or Amahan, it means Daddy, Papa. Mao na ang meaning anak. Muna makasampid na tao, Amahan, Papa, Daddy, sa Diyos, Amahan. Again, ang musbon, tanan binuhat pero dili tanan anak sino. Ang anak sino, katurang nito, misalig ni Ginoong Jesucristo. Kung nito, misalig kami Ginoong Jesucristo, anak na ka sa Diyos, makasampit na kasamahan. O amahan. So na, musampit ko sa amahan, amahan. E dili na kasampit ng amahan as long as kung wala kayo na siya Ginoong Jesucristo. Nakuha na ito. Katurang, ang naay katong usap, namahan mo, usap ng katurang naay relasyon sa Diyos, inaagi mo sa Kristo. Huli ka sa buka. Ingon din tungod nini nga hinungdan kamo, dili na ulipon apan usa na anak. Kung kamo usa na anak, niya kamo manununod na usap, inaagi sa Diyos.
mga iridira na ta. We are heirs of God. Roma Kapitulo 8, Moses. (9 to 11). Apan wala na kamo makinabuhi ang minanduan sa tawhanong kinaiya, kundi sa Espiritu, kung tinuod mo galing ang Espiritu sa Dios anahan sa inyo kasing-kasing. Kadtong wala Espiritu ni Kristo, what? Dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas, inyong lawasa, mamatay ni siya, ang Espiritu kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong mataron sa Dios. Kinabuhi nato ang Espiritu. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanaw kang Jesus, siya nga nagbanaw kang Kristo muhatag usab o kinabuhi sa inyong madunot nga lawas pinaagi sa Espiritu nga nakakanaher sa ting. Kining lawasa madugta ni. Apang Espiritu nga gihatag sa Dios nato niyo sa kadlaw nga kining lawas sa banhaw ni hatagan ni lawas nga mahimayaw glorified body. Nakuha na to. Lawas nga makasulog lang kining lawas dili kasulog lang ning ano man makasasa ang lawasa. Struggle ni sasa. Amen. Apan mamatay ni udlo ni niyo sa kadlaw magingon ang pus Ginoo banhawon ang mga magtotoo sa Dios. Tagaan taglawas marinay ang atong spirito, atong lawas, marinay itong balik na nagatag lawas nga mahimayaw, lawas nga makasulog langit. Nakuha na to? And padayon ta, verse 14 to 17. Ang tanang himanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios, kay Espiritu maghihatag sa Dios kaniyo, dili magulipong kaninyo aron kamo mahadlok. Among Espiritu maghimo inom kaninyo na mga anak sa Dios. Tungod nini makasampit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon amahan ko. Again, ang makasampit ug amahan sa Dios naman kadto lamang ang magtotoo ni Kristo. Amen? Makigiusa ang Espiritu, just the Holy Spirit, sa atong Espiritu. Aron pag matuod na kita mga anak sa Dios. Okay, mga anak naman kita niya, madawat nato ang mga kanalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Kristo kay kung maging-ambit kita siyang pag-atos makaambit usab kita siyang himaya. O sa inaan ni Kristo na ako nato. Sa mga panalangin ni Kristo ato sa langit ato maambit ko. Nakuha na to. And here's the thing. Makaibaw ka Kristohan mo kita tungod sa balang Espiritu manangin. Again, ako nibalik ko ng balang Espiritu sa Old Testament. Mupuyo, muhawa. Nakuha na to? But sa New Testament, ang balang Espiritu mu-indwell siya. Mupuyo din siya. Managing mo dito in 1 Corinthians chapter 3, kita mo ang templo sa Diyos. Kung nagpuyo ka nato ang Espiritu sa Diyos. Walang buot, bumubang, bulag-bulag sa templo sa Diyos at ginagawa sa Diyos. Amen? Amen. Again, makaibaw mo lang Kristohan mo kakinang balang Espiritu yan mo. Kasi. Walay Kristohan mo nga wala kay baw, mag-Kristohan mo siya. Ikaw may baw ka. And I'm hoping ikaw na namin kay baw ka, mag-Kristohan mo ka. Kasi luwa-luwa pa ka. Amen? Inuktok mo ulit. I don't know, kailangan mo ng tawhana. Kasi nakailangan niya. Kung kailangan, ako rin siya research. Muna siya si Nicolas Puech, a French billionaire and 81 years old na siya. And he is the 5th generation descendant of Thierry Hermes, the owner of Hermes. Kailan mo Hermes? Hermes Bob. Ako lang
Ganda sa inyo. Kining tawana is estimated worth $10 billion in estimation. But here's the shocking news, ani tawana. He is going at 81 years old. He is going to adopt a son. At his age, 81 years old. And guess what? Ang iyang adapon as his son is his gardener. Sana mo. Gardener. Iyang gardener na asawa ni duha ka anak. I-adopt niya aron mudawat sa iyang guess what? Kapilayinan. How I wish. Nagtuo walang kinalainan sa itong kahintang. Amen? Before sa wala pa ta sa Dios niya, ultimo rin kayo tao, ganit laglagonon ta tungod sa atong pagkamakasasa. Kapag tungod sa dakong gugma sa Dios, i-adapt ta niya, pinagi ni Ginoong Hesus. Ngayang bugtong anak, aron ta mapasaylo, makabaton, kinabuhi, kung mahimong parte sa pamilya sa Dios. Pakan binuha ng Hesus. Again, hindi kami na mahimong parte sa pamilya sa Ginoo. And originally, so wala pa sa Ginoo, parte sa pamilya sa Ginoo. Wala dito sa puso sa Ginoo. Then again, one very special day, gikan sa kami pila sa Diyos, sa gingharian, sa kahayag, sa iyang anak mo na iyan ang nakakawan, iyan ang anak. Kaya ginadaptan niya, pinaagi ni Ginoong Hesus. Mo lang, again, yun ako makasabutan ay dili na basta-basta ang atong pagsakad sa mga kinabuhi. Kaya mga anak na to sa Diyos o manunod. Pastor, lisod lagi ko, Pastor. Anak ko ka sa Ginoo. Again, anak ka sa Ginoo, dili kayo may butinod anay, dili anak. Amen? Dili kayo may butinod anay. Iyon ang po sa Ginoo, we are strangers na Ginoo. We are aliens na kalbutan. Ang atong tinuod na oriana, langit. Amen. Nung doon sa atong sa nagawali, kada at niya sa jail, musagit ko siya, mga tagalangit, pakpak yung mga tao. Mga tagalangit, pakpak bumayo. Tingo-tingo ko ito kay, kung hindi siya kanang dasing juga ba? Dasing, kinibawa mo sa Diyos say, ahintang po sa mga pinariso. But then again, nahimutang anak sa Diyos, pinagi ni Ginoong Jesucristo, nahimutang nanunod sa Diyos, pinagi ni Ginoong Jesucristo niya, dili tumong kinate na buhat. O gihimo, ngadto sa Diyos, kung dili ang Diyos mismo mo inibuhat. Pinaagi siyang anak, kasi Ginoong Jesus, mo na nahimot ang anak. There's a thing, mo ni ang itawag na grace. Grasya sa inyo. Dili ang ngayon, pero ihatag niya. Ipaampit na niya. Ihimot ka, iwanan ko. Tungod siya, grasya na hinag. So, padayon ka. So again, mga ulipon pa ba tao, mga manununod na sa Diyos? First point, dili na kita ulipon kundi mga manununod na sa Diyos. Okay, mga manununod na sa Diyos, where's the second point? Okay, mga manununod naman na sa Diyos, where's the second point? Dili na kita mubalik pag-usab sa walay pulos na mga pagtulungan. Mo na yung point ni Pablo, hindi kayo natabong ko na ni nitabong ko na is ang mga taga-Galasiya, idawat sila bilang ng pagtulungan. Amen? Which is dili pagtulungan ni Ginoong Jesucristo. Which is mahinungdan nga na ulipon sila ani nga pagtulungan nga ilang bidawat. So, itong basahon, dili na kita mubalik pag-usap sa walay pulos nga pagtulungan. Verse 8 to verse 11 is really quick, my son. Bisan kaniadto sa diyang kamo wala kasayad sa Dios, kamo mga naulipon niadtong
usa nga ana pinagi sa kinaiyahan nga dili kayo mga Dios. Pagkaron nga kamo nasayod na sa Dios. O hinuon karon nga kamo na ilan na sa Dios. Nganong mibalik man kamo pag-usab sa huyang o walay kapuslanan ng mga nag-unang pagtulunan. Buong ba kamo ganang nga maulipon pag-usab? Kamo mabinantayon nga mga nga nagtuman sa mga pinasahing mga adlaw, sa mga bagong bulan, mga panahon o katuigan. Ako nahanlok alam na ninyo. Ako nahanlok at tingali ako namuhang yata ninyo sa walay kapuslanan. Verse 1 to verse 7, di pasabot ni Paul, na dili na mo ulipong mo dili mga anak na mo sa Diyos o mga manununod na sa Diyos. Dili verse 8 to verse 11, kay mga anak na mo sa Diyos, mga manununod na mo sa Diyos, ayaw na magbalik sa walay kapuslanan na pagtulunan. Ayaw na magpalipon sa mga walay kapuslanan na pagtulunan. Yung gikinahanglan na walay lain si Ginoong Jesucristo lamang. Si Ginoong Jesucristo lamang. E mo niya ang punto ni Paul din. Verse 8 to 9, ito basahon. Bisan kaniadto sa diha kamo wala na sayod sa Dios, kamo mga naulipon niadtong usa nga na pinagi sa kinaiyahan na dili gayud mga Dios. Karon nga kamo na sayod sa Dios o hinuon karon nga kamo na ilan na sa Dios, nganong niya mibalik man kamo pag-usab sa huyang walay kapuslanan ng mga nagunang pagtulunan buot ba kamo tanan ng ulipon pag-usab. Ani makita nato ang pagpadayon ni Pablo siya gusto nga i-address sa mga taga-Galacia nga iyang gi-recall in verse 8 ang kanhi nga kinabuhi nila nga mga taga-Galacia na diin sila kaniadto na ulipon sab sa dili tinuod nga Dios. And by the way, ang gisimba before, so wala pa sila diyan ni Kristo, wala pa sila nawali ni Pablo, ang gisimba nila before sa mga taga-Galacia is si Hermes, God Hermes o God Zeus. Kailan ang Zeus? Z-E-U-S. Mo na lang Diyos, kaya mo na yung mga Diyos agila before sa mga Greeks. And gingon ni Pablo, mo na yung kinabuhi na ulipon mo aning nga dili-tinood. So nipaday si Pablo nga nag-ingon nga karon nga nasayod na kamo kung kinsa ang Dios, verse 9, karon na nasayod na sa Dios, kamo nasayod na sa Dios. In other words, kailan na mas Ginoo o hinuon karon nga kamo na ilan na sa Dios. And by the way, kailangan mo makasabutan ni, we do not choose God, God chose us. Amen? Dili kita mo nanimuhan, naningkam tarong makaila sa Ginoo may nagpailag yun sa iyang o ingon ni Ginoong Jesucristo, you do not choose me, but I chose you. Nako na to? And he's referring sa mga apostles at mga time. Siya din nagpili. But again, ganang mo makasabutan ni Ginoo ni karon nga kamo nailan na sa Dios. In other words, yahan mo sa Ginoo, nakailan mo sa Ginoo. Kasi nganong mibalik man kamo pag-usab sa huyang walay kapuslanan ang mga nagunang pagtulunan. Kasi ang word nga nganong mibalik kamo pag-usab, or sa English translation, turn back again, is a contrast emphasis. Ang point ni Pablo nga ni, yung na-animation na mo matuhog nila ito, technical gini siya. Ang mga taga-Galacia, sa wala pa sila ni Kristo, ilang isimba si Hermes o si Zeus. Paniabot si Pablo, giwalihan sila sa Ebanghelyo, nitawan sila sa Ebanghelyo. And nahimo silang gawas mo, nahimo silang anak sa Diyos, iyahan na sila sa Diyos. Apan sa diyang misyonary pa si Pablo, ilarga si Pablo, naay ni puli ng mga mini ng mga magtutudlo, which is ng mga Judaizers. Nagwali po sila ilang Ebanghelyo, which is false gospel, sayong na Ebanghelyo. Nakuha na to? And ang mga taga-Galacia, ilang gidawat. Ang ilang gidawat na pagtulunan is pagtulunan sa mga Hudiyo. Nakuha na to? Nga, again, mo ilang gihuptan aning panahon na gibadlong sila ni Pablo.
Ganahan mo maulipon pag-usap. Nakabato na mong kagawasan ni Ginoong Jesucristo, ganahan mo maulipon pag-usap. Ganahan mo maulipon sa walay kapuslanan nga pagtulunan. And Paul refers sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo ani nga time. Mo atong makita in verse 10. Gingon din in verse 10, kamo mabinantayan nga nagtuman sa mga pinasahing mga adlaw. Ay mga tulungan nun. Sa mga bag-ong bulan, mga panahon o katuigan. Kining pinasahing adlaw refers to weekly Sabbaths ng panimbaho nila. Ang kanang months refers to new moons na sila mga tulungan nun panahon nga kanang gitawag ng new moon ang mga Hudiyo. Kining bag-ong bulan, mga panahon or kaning mga panahon o katuigan refers to their festivals sa mga Hudiyo. Ilang festivals is Passover, Pentecost, Tabernacle, and also includes the year of Jubilee. Sa mga year of Jubilee. Ano mo anak. Pero sa mga Hudiyo, celebration na siya na every I think every 100 years sila. Ang tanan ng mga, for example ako, kanang naapoy kanang yuta o ibaligya, maatlang di ko na tayong gani, kanang nga celebration, ako itong makuha pagbalik ang yuta o ibaligya. Sa mo, anang nga time, unsay naa nimo, unsay naa sa mong kaliwat, mabalik na nimo. Iulit na nimo tanan. Mo na usa sa kanang mahitabo ani nga celebration. Again, nisunod ang mga taga-Galacia ani nga mga tuluman. Nako na to, nisunod sila ni mo na ningo si Pablo ani mabinantayon kay mo. In other words, kinto kay sila nagsunod ani nga mga tuluman. In other words, naulipon sila pagbalik ani nga mga tulumanon. Imbis na anak sila ni Ginoong Jesucristo, naulipon sila pagbalik ani nga tulumanon. Mo ng verse 11, hadlok si Paul. Ako nahadlok alang kaninyo. Ako nahadlok at tingali. Ako namuhat niya kanyo, walay kapuslanan. In other words, basig, wala, dili mo gunagin. Nahadlok siya, basig, way post na ang pagwali ninyo, pag-atiman nyo. Posible ba na? Posible? Sige kagwali niya, wagi mabor na gino, wagi. Napa na to? Si Paul din nahadlok si Paul. Kasi dili di mo na dili di mo Christian. Anong ingon ani naman Ginoo mo? Isunod mo sa pagtulunan, isunod mo sa pagtulunan mo sa mga Hudiyo. And by the way, dili siya bago kay hitabo ko ni sa mga taga Colossus. Here's the thing. Colossians chapter 2, 16, 17, it says, ingon si Paul sa mga taga Colossus, busa ayaw ninyo itubot nga may magsaway kaninyo, may tungod sa pagkaon, mag-isgot ang pagkaon na mga Hudiyo, ayaw ni kanani. O ilimnon, o may tungod sa mga adlaw nga balaan, o sa kasaulugan sa magbulan, o bahin sa adlaw ipapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umabot apan ang katumanan mo si Kristo. And gipoint na ni Paul kung ginagapoy mga Kristiano nga gusto yung mutuman sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo. Ilang i-add ang pagtulunan sa mga Hudiyo or pagtulunan sa balaod sa ilang kaluwasan. And gipasabot sila ni Paul kanang tanan, that is only a shadow to the ultimate fulfillment, which is the Lord Jesus Christ. O tungod nini ningo si Pablo nga nasayran ni Pablo kanila nga gibati siya og kahadlok nga basin ug walay kapustanan ang kahagbo kanila niya sa mga taga-Galacia. Nahadlok si Paul nga again kasi wala din sila ma-born again. Nahadlok si Paul nga dili din sila believer. Again, akong ganahan mo makasabot ani, wala akong makasabot na
10 years, 15 years ang mga kasuhan mo na'y mag-mark ng mga kisuhan mo di ka. Ito na to, dili ang kadugayon. Dili ang kadugayon. And pumuntan mo ka sa kung sa Ginoo, usa sa marka na kay encounter sa Ginoo. Na kay personal nga special na panahon na imong natagpo si Ginoo si Kristo, nakasabot ka sa ebanghelyo, nakita ninyo pagkamakasasa, ngay ko pa sa ilo sa imong sa dito, sa manluluwas imong sa imo siya gidawat, imo siya gituuhan gisalikan sa imong kinabuhi, dili na ka mabuhay kung wa siya na ang pinaka-treasure sa imong kinabuhi. And katong time, murag turning point nga nangilabuhi na kang Kristohanon. Kung nangay nahitabo yung anak nimo, probably Christian ka, pero kung wala na mahitabo nimo, probably dili ka Christian. Minor lang siguro sa post mo, pero dili ka Kristohanon. Ako na to. And that is the anak aside. Posible nga, naminaw na din kung dili ka dito Kristohanon, dili ka dito believer. Mo po sa mga, probably sa mga pagkakarasyon, basi dili ni sila believer, nahadlok sa Paul. Nahadlok na siya, pero dili siya, wala siya makonklud na dili ni sila believer. Nahadlok na siya. Kaya naman, ibalik mo sila, ihamog mo sila dahil pagtuloy na instead, si Ginoong Jesucristo lang ang tato. Amen? Yan ang makasagot ni. Ang tinuod na believer, hindi na gano'n siya mahimong non-believer. Ako na nang na-share na ito kataan. Sa kay gayon, ang tinuod na believer, dili na siya mahimong non-believer. Mahimo nga mo palayo siya for the meantime sa Ginoo, but kung tinuod yun siya na believer, mubalik din na siya sa Ginoo. Amen? Hindi ako magdalay, hindi disyon ko rin. Ngayon mo na, gamitin, malayo siya sa Ginoo, pero ngayon sa kadlaw, mubalik din siya. Mubalik din siya. And kung dili gani na, kung dili gani siya mubalik sa Ginoo, labi siguro ang believer din na siya. Kaya ako makasagot na walay believer na mahimong ang believer. Ang believer, pwede mo mapalayo sa Ginoo, pero yung sa kanila, mubalik yun na sa Ginoo. Pero kung i-claim siya na believer, ipalayo siya, huwag siya mubalik sa Ginoo, probably dili na siya believer. E nung ito mo sa quote ni Pastor Mel, siyang wali last week, usa siyang quote, gingon niya din if we permanently fall away from God, then we are not true Christians. Kung permanente lang yung ka mapalayo sa Ginoo, dili ka mabalik sa Ginoo, probably dili ka Christian. Yeah, yun siya, a Christian may temporarily backslide, but he will go back to the Lord. Mabalik din sa Ginoo. Amen? Amen. Ang tinuod ng Kristohanon. Muna yung ni Pastor Mel. But there's a thing, hadlok si Paul yung mga kapapasig, dili sila Christian. Dawat si Ebanghelyo, ito si Ebanghelyo, nakapaminaw sa mga wali ni Pablo, pasig, dili. Yung si Paul, hadlok ko. So again, mga niyan ikadlokan ni Pablo na probably dili ni sila magtutuog yun sa Diyos. Ano, ibalik mo sila sa pagtulunan na dili yun puputon sa Diyos. Or most probably, basig na deceive lang sila. Posible. Amen? Then again, ang punto ni Pablo nga ni, here's the point of Paul ni, is that buot niya nga, dili na ta mo balik pagpaulipon sa mga pagtulunan na dili niya ni Kristo. Kung Kristohanon ka, kung naa kay mga pagtulunan sa imong previous na gituohan, ayaw na anak, focus ni Ginoong Kristo. Amen? Kung anak na ka sa Diyos, kung manununod na ka sa mga spirituhalong nga bahandi, sa Diyos, tungod ni Ginoong Hesus, dili na ang tao mo balik o manghinugon kung unsa gituuhan nato. Kaniadto kay iya naman ta ni Kristo. Gawas og dili maka iya ni Kristo, gawas og dili pagid ka magtotoo ni Kristo. Again, ang iya ni Kristo dili na siya mo
Tuhak-tuhak sa kanhi niya nga gituuhan. Amen? Focus sa kanhi Ginoong Jesucristo. Kay kasabot ka ang imong paglaom, walay lain si Kristo. Dili ang previous nimo nga gituuhan. Tuluman nun baka nimo unsa man na imong gituuhan before. And here's the problem sa mga bago pa diya sa Ginoo. Is that, ini mga bago pa sa Ginoo, so sa problema nila is that mahadlok ni silang uya sa ilang gituuhan kaniadto. Let me repeat that. Ini mga bago pa sa Ginoo, mahadlok ni sila ubiya sa ilang gituuhan kaniadto. May basin ko loob, gabahan sila. O malason sila kay ilan ang gitaligdan ang ilang gituuhan kaniadto. Again, kung makasabot hindi ka sa kamaturan, makahibaw ka ng kinahanglan ng sa tao sa Ginoong Jesucristo, I tell you, muusap na nimo radically. Ngayon mo rin taligdan, sundo na nimo sa Ginoong Jesucristo. Kung nagdagan sa mga bago nga dili magikabiya, silang mga quote-and-quote, mga kanhi nga gituuhan. Ubasin gani naaman ako ani. Nakapag-ilaw na negosyo siyang kanhi nga gituuhan. Hopefully, wala na nato mani. Hopefully, ang total nimo nga gituuhan sa liga alang sa kalawasan wala nila sa Ginoong Jesucristo lamang. Amen. Amen. Siya lamang. Hopefully, wala na nakabak-habak. Mga tuo-tuo, mga gituuhan na dili ko tinod, na kunuhay, makapaduol kunuhay na ito sa Ginoo. Kung mao na before is, mao ni mga butanan na makapaduol na ito sa Ginoo, pero dili ko kasyon na maduol na sa Ginoo. Pero here's the thing, Ginoo sa Bible ang makapaduol na sa Ginoo, Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Kailangan mo doon sa mahal, come to the Lord Jesus Christ. Amen. Here's the thing. Ang tinuod na Kristohanon, dili na yun siya mubalik sa kanhin niya pagituhan. Posible nga malimbungan, pero mubalik din na siya sa unsay kamaturan. Amen? Muskol, ang tinuod na Kristohanon, dili na yun na siya mubalik sa kanhin niya pagituhan. Posible nga malimbungan, pero mubalik din na siya sa unsay kamaturan. John chapter 10 verse 27 says, ingon sa Ginoong Jesucristo, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." In other words, ang katang-iyahan sa Ginoo, maminaw din siya sa Ginoo. Mangandoy gina siya sa kamatuoran, gikan din sa Kristo. Gawa sa dili ka iyan Ginoong Jesucristo. Diri ka maminaw sa bansa. So diya ang mga punto, ito dulo ipabulungan ni. Yan. Isis. Number 1, anak ka na sa Diyos o iyang manulunod. Here's the point ko. Busa, ayaw na pagbalik sa dili tinod o walay kapuslanan nga pagtulungan. Amen? Anak na kasi yung anong mubalik ko ng anak. Amen? Amen? Wala anak sa Ginoo nga magpaada po siyawa. Amen? Haus po. Wala anak sa Ginoo nga magpaada po sa siyawa. Amen? Kung anak sa Ginoo, anak sa Ginoo. Amen? So here's a quick application para simple ang application. Kung wala pa ka dyan ni Kristo, kung dili pa ka sigurado nga anak kas Ginoo mo na yung kinahanglan. Number one yung kinahanglan. Duol ni Ginoong Jesus ang mahimo ang anak sa Diyos.
Doon na ni Ginoong Jesus, so dili ka mo doon ni bisag kinsa si Ginoong Jesus, mo imong gikinahanglan aron mapasaylo mo sa makapatong ka kinabuhi, makapatong ka relasyon sa Dios, mahimo ka anak sa Dios. Amen? Second, kung Kristohano na ka, anak na ka sa Dios, ayaw na paulipon sa dili inod o walay kapuslanan nga pagtulunan. As simple as that. Amen? As simple as that. In close, nagtuo kong kasagaran sa akong reaksyon. Nagtuo kong kasagaran sa akong reaksyon kung makadungog ta o balita na nayo sa kabata nga giampun. So sa kadato or kupri nga gihatagan og daghang kagtangan og bahagi, ngayon dito ang sa reaction. Sa reaction. Yay! Isa pa. Ha? Sana all nindot kita reaction. But how about mangutana ko, what if kining bataa nga giampon og dato kay mubalik siyang lisod nga kinabuhi o ang pobre baka mubalik siyang pagkapobre, unsa kay posibleng nga komento o reaksyon nato? Nasa mo? Unsa inyong reaksyon? Ha? Tugutin naman yun. Kasi kung may mas utang ka, mabuha. Saya ka. Napa na to? Say sa Ginoo ni Pablo. Sa Ginoo ni Pablo. Sa Ginoo ni Pablo. Buha-buha. Na anong nakadiling, anong mubalik mga. Amen? Na anak sa Ginoo, anong mubalik mga sa ulay hinundan ng pagkulitan. Uli, paglihan na ito ng una anak. Amen. Amen. Anak na ka sa Diyos, dili na ka ulipon, manununod na ka sa Diyos, manununod na ka sa Diyos, kung sa ayaw na ka ulipon, sa mga pinipino, walay ka puslana, kapag pinulungan po. Pero dagagay salamat sa mga butang na imong i-highlight sa pagpuon sa akin, nag-ambipo ko na, Lord, maghatod ninaw mo, Lord, sa pag-choose kung sa insakto God na yung kinabuhi sa pagpanginabuhi na naisukad din kang Kristo Ginoo God. Mahimo nga action may o Lord, balik sa unsay kanina mo nga kahintang before kanina mo before kanina sitwasyon mo before. Then again, grasyahin may nga, Lord, makapanahin mo niyang ingon ng mga anak mo, ingon ng mga katawa mo, ingon ng mga gilukat mo, hindi mo kukan. Because pagkawin mo sa lawag din mo. Naglukat, salamat po. Salamat po. Labihan ang imong gugma, imong grasya, imong kaluwi, imong maghatag, importansya ka na mo. Lahi ko ka nagapo ko imong pulong, hindi mo lang may kama, imong pulong. Lord, imong ubod, mabungahon, maghatag himayat sa ngalan. Laygon ka, bisan sa mong pagpadayon sa among sa mong katapusan na panihapon o God, kung mandamon nimo, ako po nga mong tapos ang ambit ng alam sa niya. Salamat po Lord, imo tanong himaya ko sa pangalan ni Jesus. Amen.